Opo, sir. Sir, makikihingi lang po kami ng mga reaksyon mula po sa ating grupo na mga guro patungkol po dito sa, kumbaga, matunog na balita dito po sa ating bansa ngayon na patungkol po dito sa plano ng Department of Education na mag-hire or punan itong nasa 20,000 na mga job vacancies sa mga guro dito po sa ating bansa ngayong buwan ng Agosto. So, tayo po sir, since isa po tayong guro, ano po yung mga reaction natin sir dito sa planong ito ng Department of Education? Well, syempre, no, yung every addition to the DepEd teaching force po is a welcome development. No? Dahil kailangan naman po talaga. No? Dahil nakikita naman natin na congested yung ating mga classroom. No? So, pag may chairperson ng Teachers Dignity Coalition. So magandang umaga po Sir Benjo. Welcome po sa program. Si Bombo Jeff Altavano po ito. Yes, Bombo Jeff, no, maray na aga. Opo sir. Sir, makikihingi lang po kami ng mga reaksyon mula po sa ating grupo na mga guro patungkol po dito sa, kumbaga, matunog na balita dito po sa ating bansa ngayon na patungkol po dito sa plano ng Department of Education na mag-hire or punan itong nasa 20,000 na mga job vacancies sa mga guro dito po sa ating bansa ngayong buwan ng Agosto. So tayo po sir, since isa po tayong guro, ano po yung mga reaction natin sir dito sa planong ito ng Department of Education? Well, syempre, no, yung every addition to the DepEd teaching force po is a welcome development. No? Dahil kailangan naman po talaga. No? Dahil nakikita naman natin na congested yung ating mga classroom. No? So, pag may congestion ng classroom, ibig sabihin kulang talaga ng classroom. Physical yan, ano? At kulang din ng teacher, no? Kaya pinagkakasya natin sa isang section yung hanggang 60 na bata, no? Minsan 70 pa, no? So, yun po, no? Kinakailangan talaga madalin din, ano? Yung pag-fill out no? Sa position. Po sir. So kumbaga may consider po ba natin sir na welcome development sa ating hanay na mga kaguruan ang pagdadagdag ng panibagong mga guro dito po sa ating bansa? Yes. Gaya ng sinabi ko, no, talagang welcome ito, no. Although kulang pa yan sa totoo, no, kasi medyo malaki pa no. Nakikita naman ho natin yan sa field, no. Pero that 20,000 will really help, no, our teachers, no, para ngayon, no, doon po sa ating mga trabaho kasi mas maraming teacher ang nagtatrabaho, mas gagaan yung trabaho ng lahat. Opo sir. So supposed to be sir, tayo sa Teachers Dignity Coalition, nasa ilan pa po kayang mga guro yung nakikita nating kinakailangan ng Department of Education para totally no matulungan gumaan yung trabaho ng ating mga guro dito po sa ating bansa sir? Nag-base din kami syempre dun sa data, no, na inilalabas ng DepEd, no. If I'm not mistaken, last time, no, last year, no, para sa budget deliberation, ano, ay umaabot ng mahigit sa 100,000 no. Ang binabanggit ng DepEd, no. Kaya baka gano'n, ano, we don't know din, ano, kung paano nila na-assess yan, ano. Ang bilang na yan, ano? Pero let me check, no, kung ano eksakto, no, kasi yun ay sa deliberation, ano, ng DepEd. Yes po sir. So kumbaga kahit papano ito pong 20,000 na i-hire ng Department of Education is napakalaking bagay na to sir. Kahit papano malaking tulong na po ito para kahit papano is gumaan yung trabaho ng ating mga guro dito po sa ating bansa sa ngayon. Knowing the fact na kakasimula pa lang po sir ng school year 2024 to 2025. Yes po. No, although
yun nga, gaya nga ng sinasabi ko, no? Kapag kasi nilagay natin yan halimbawa, no, doon sa tawag yan, doon sa isang 1:1 halimbawa na eskwelahan, kulang pa yan kasi we have 47,000 schools, no? But I understand, hindi naman talaga gano'n, ano, yung pagkwenta dyan, no? There are some schools na mas mangangailangan na mas maraming teachers. Opo, sir. And also, timely na din po ito, sir, kasi kung ating matatandaan, last year din, or should I say, nung mga nakaraan po, is inapprove na din po ng Department of Education yung pag-hire ng mga admin aid sa mga schools, no? So, kahit papano, may development na pong nangyayari, sir, sa parte po ng Department of Education. Opo naman, ano, lagi naman po, no, taon-taon naman nag-hire yung DepEd, ano po, no, nung ating mga both teaching and non-teaching. Pero would be very particular doon sa non-teaching kasi itong mga non-teaching, ito talaga, no, yung kumbaga support staff, no, para hindi ma-burden yung ating mga guro, para yung mga trabaho, no, na administrative in nature ay hindi nakasama, no, doon sa gagawin ni teacher. Opo, sir. So, kumbaga, we are still hoping, sir, no, na sa mga susunod na buwan or before man lang matapos po itong 2024, sa madagdagan pa yung i-hire ng DepEd na mga guro and also dito po sa mga admin aid sa mga schools natin, sir. Opo, no, ngayon kasi yung binabanggit, sir, na 20,000, ano, na ang sabi ng DepEd dyan, mukhang mapupuno yan ngayong August, no? So dapat nga dapat bago nagpasukan, no, na deploy na yung mga teacher na yan, no? So kung meron tayong 20,000, no, na bagong papasok dito sa ating system, abay malaki pong tulong, no, doon sa lahat. Opo, sir. And knowing the fact na kumbaga pataas na pataas yung bilang ng mga graduates natin, sir, ng education dito sa ating bansa, and yet kakaunti lang yung talagang nakakapasok sa hanay ng Department of Education dito. So kumbaga napakarami, sir, na job opportunities ang naghihintay, or kumbaga maraming mga pangarap din na sa pagiging guro ang matutupad once na nag-hire na po ulit ang Department of Education ng marami pang mga guro dito po sa ating bansa. Yes, sir. No, hindi naman tayo mauubusan kasi ang laki ng ating base, no, na pwedeng pagkunan, ano, ng mga teacher. Taon-taon nagpapag-graduate po ang ating mga teacher training institutions, no, ng mga guro, no, pero hindi naman natin na-hire. So maliit lang, no, yung hiring natin, ano, sa Department of Education, ano. So para ma-close natin yung estimate, no, ng DepEd na parang yun nga, no, binabanggit ko almost 100,000, ano po. Last year yan, no, last year yan. Pero syempre nabawasan na siguro yan, no, dahil kung meron tayong hinari ngayon na 20,000 to na plantilla items, ibig sabihin nito, kung hindi man siya na-deploy, bilang na to, no, pasok na to doon sa budget, no, for 2024. Diba? Kaya we're hoping na magiging ano po ito, magiging maayos, mas maayos po sana. Opo, sir, tama po. Opo. So, and also, sir, siguro makikikamusta na rin po ako, sir, sa observation natin sa grupo ng mga guro dito po sa ating bansa. Base po sa inyong obserbasyon, sir, kamusta po yung naging daloy ng pagbubukas ng school year 2024 to 2025 since ikatlong araw na po ngayon ng pagbabalik eskwela, sir? Maayos naman po, no? Generally, maayos naman, ano? But syempre may mga, well, as always, no, may mga challenges na hinaharap tayo, no, stemming from some policies of the Department of Education, no? In particular, yung ating bago, no, na anong tawag dito na curriculum, no, at yung working hours policies, no. So yan yung medyo iniinda ngayon ng mga teacher kung napapansin nyo doon sa ating mga social media, no, nakikita ho natin na ito talaga yung binabanggit ng ating mga guro at talaga namang medyo mabigat, no, at medyo kawawa naman talaga yung mga teacher po natin, no.
dahil tinambakan ng mga trabaho po under this new matatag curriculum, no? Na nakabata yung kanyang working hours, no, policy, no, doon sa DepEd Order number 5, no, nung nakaraang administrasyon pa ng DepEd. Opo, sir. So, and also, sir, no, siguro, sir, aside po dito, ano pa po yung mga nakita nating problema, kumbaga yung mga common na problema, sir, na kinakaharap na mga schools, na mga teachers, and na mga students every time na magkakaroon na po ng pasukan sa every school year? Yun nga, no, sabi mo, common problems. So, and aside from being common, these are also the perennial problems, no, kinakaharap natin taon-taon, no. Siyempre kabilang dyan, no, yung mga shortages natin, no, yung shortage sa classrooms, no, yung kakulangan din ng mga teacher natin, ano po, na gustong i-address nga nitong hiring, no. Yung mga upuan natin, ano, kakaunti, no, merong mga viral nga ngayon na isang klase, no, na umabot na ng 70 yung bata niya, upuan niya 40 lang, no, mga ganon. So, these are perennial problems, no, na dapat talagang i-address ng gobyerno strategically, no, para naman na hindi na to paulit-ulit, kasi paulit-ulit kaya yun po yung ating gusto sanang makita, no. Considering na may mga ilang schools tayo, no, na hindi pa nag-open, pero makikita natin na mataas agad, no, yung congestion. Yes po. Since bagong school year po ito, sir, and also may bagong leadership dito po sa Department of Education. So ano po kaya, sir, yung mga inaasahan natin or gusto nating mangyaring improvement sa parte ng Department of Education, and lalong-lalo na po sa education system dito po sa ating bansa this school year, and with the new leadership of Sunny Angara? We anticipate, no, a better, no, Department of Education under Secretary Angara. No, siguro kami initially ang gusto lang namin sana ngayong makita, no, ay yung si Sec Sunny ay maging open, no, magkaroon ng na pagtalakay, no, sa stakeholders, especially sa ating mga guro, no. Kasi kapag may ganun tayong bukas, no, usapan, bukas na talakayan, ano, everything follows, no, magkakaroon tayo, no, dahil nga bukas tayo, no, sa isa't isa, magkakaroon din tayo, no, nung pagtalakay sa mga policy, makikita rin nila, no, kung ano yung mga kulang, no, at syempre kakausapin nila dapat yung mga stakeholders, especially yung ating mga guro. Yun yung hinihiling po namin talaga, no, kaya Secretary Sunny Angara ngayon, no. Pero syempre maaga pa naman, no, practically kailan lang naman siya pumasok sa DepEd noong July 19, wala pa nga siyang 2 weeks pa lang siya, no, ngayon lalabas, no, kaya po talagang unawa din natin, no, although nakapag-usap naman kami, no, prior to his assumption, no, pero yun nga po, no, sana gano'n, no. Nang matalakay kasi para dun sa mas malawak, mas malalim na pag-unawa, no, dun sa mga issue, no, yun yung aming gustong mangyari, no, para yung other issues, no, na pwede nating talakayin at pwede nating mapag-usapan ay doon natin tatalakayin po, no, sa panahon na nag-uusap na tayo. Opo, sir. And also, sir, no, sana po within or this school year is kumbaga tumas na po yung ranking natin or dito po sa ating education system, kasi kung matatandaan po natin, di ba, last school year medyo bumaba po yung Pilipinas talaga sa ilang aspect ng education dito sa ating bansa. So sana under new leadership and new school year ngayon is tumaas na ulit ang Pilipinas. Well, yes, no, yan naman yung ating gusto rin, ano, kasi kung yung pagtaas natin ng ranking halimbawa sa PISA, no, would be the reflection of our education attainment, no, syempre gusto natin naman ano po, no. Ang ano nga lang namin diyan talaga sa ating pamahalaan, ano, kung gusto nating tumaas yung PISA ranking natin, atupagin natin yung ating kabuuang sistema. So, hindi naman pwedeng ang hinahabol lang natin
dapat mataas tayo sa PISA. Diba? Parang fixated tayo, hindi naman dapat, no? Ang kailangan po natin gawin talaga ay matiyak, no? Na yung pangailangan ng ating system ay natutugunan ng ating gobyerno. Opo, sir. So, siguro one last question for me, sir, no? So, based po sa inyong assessment, sir, sa observation, gaano po kaya kahanda yung Department of Education sa pagbubukas ng school year 2024 to 2025 ngayon? Ay, marami naman na kaming binanggit, no? Prior to this opening of classes, at humihirit nga kami sana, no? Nung further, no? Na postponement, no, kahit 1 week lang, no, sa lahat, no, lalo na doon sa mga naapektuhan ng bagyo at baha, no. At ito nga, lumalabas yung ating mga issues, no, like this particular issue on matatag curriculum. Kulang kasi tayo, no, doon sa pag-unawa, no, dito, no, lahat, no, mula doon sa DepEd, sa teachers, no, at mismo kahit sa public, no. Kaya hindi natin pwedeng sabihin talaga handa yung DepEd, no. Merong mga ilan, no, na mga bagay na dapat niya sana kinonsidera bago nagpasukan, no. But since nandiyan na, no, ganoon naman lagi, no, since nandiyan na, kami naman ay handa, no, na gumampan, no, sa aming tungkulin at tumulong, no, sa ating system, no, hangga't maaari. Opo, sir. So anyway, sir, baka po may mga dagdag mensahe na lang po tayo sa mga kapwa natin guro and also mga estudyante, mga magulang, since kumbaga back to reality na naman po tayo, sir, back to work na naman ang ating mga guro para pagandahin ang education system dito po sa ating bansa. Mga mensahe po natin, sir, sa mga kapwa natin guro and mga students. So go ahead po, sir. Yes, so of course, no, doon sa ating mga mahal na mga mag-aaral, no, tayo naman sinisikap, no, ng ating mga guro, no, na gumampal, no, ng tungkulin ng mabuti, no. Pagyamat merong ilang mga challenges po diyan, no, at rest assured, no, na yung mga teacher natin ay gagawin ng lahat para matuto ang ating mga bata. Doon sa mga teacher po natin, ano, lalo na diyan sa Kabikulan, ano po, no. Kung hindi pa kayo miyembro ng PDC, please, no, join, you know, the Teachers Dignity Coalition para sama-sama po natin, no, na ipaglaban at ipagtagumpay, no, yung ating mga karapatan, yung ating kapakanan, yung ating dignidad. So, yun lang po siguro, sir, Bombo Jeff, no, at maraming salamat, no. Opo, with that po, Sir Benjo. Opo, with that po, Sir Benjo, kami po ay magpapasalamat, no, sa oras at mga information na naibigay niyo po sa amin. Mabuhay po kayo, sir, and good luck po sa hanay ng ating mga guro sa school year 2024 to 2025. Kung meron man kayong mga komento tungkol sa mga isyong ito, maaari kayong magbigay ng mga reaksyon sa comment section na makikita sa ibaba ng bidyong ito. Maraming salamat, at kung ikaw ay interesado ng mga bidyong tulad nito, mangyaring suportahan ang channel na ito sa pamamagitan ng pagpindot ng like, pag-share ng mga video, at kung bago ka pa lang sa channel na ito, please subscribe sa channel na ito at pindutin ang notification bell at piliin ang all upang maabisuhan ka para sa mga paparating pang mga videos.